Magandang araw muli sa inyo mga mag-aaral sa ika-6 na baitang. Handa na ba kayo muli sa ating panibagong aralin? Halina at samahan ako sa ating paksang aralin. Nakapagbibigay ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari bago, habang at matapos ang pagbasa. Ako muli si Teacher Armor. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, gawin muna natin ang talas salitaan. Gamit ang mga titik na makikita, bumuo ng 5 salita at gamitin ito sa pangungusap. Ang 5 salita na inyong bubuuin ay tungkol sa mga pagbibigay ng kilos o pagbibigay kahulugan sa mga kilos ng mga tauhan sa mga nabasa natin. At syempre kung hindi ka pa naman nakasubscribe sa aking channel, maaari pa makahingi ng isang like at pwede na rin mag-subscribe at mag-comment ka rin ng iyong pangalan para alam mo naman kung saan ba nakarating ang video na ito. Ako ulit si Teacher Armor. Sa isang malayong kaharian ay may prinsesang masungit at matiriin sa paligid. Nakakita siya ng isang patalon-talon na palaka. Ibigay ang hinuha na maaaring matanap sa kwento. Dahil tama ang sagot mo sa unang sitwasyon, na naman ngayon tayo sa ikalawang sitwasyon. Walang makasundo ang prinsesa. Lahat ay kanyang hinahamak dahil sa ano. Wala tuloy siyang maging kaibigan, kaya malungkot siya. Subalit, palagi niyang natatanaw ang patalon-talon na palaka sa malawak nilang hardin. Alin sa mga sumusunod ang posibleng mangyari sa ating kwento? Mahusay, sabay-sabay naman nating basahin ang ikatlong sitwasyon. Habang papalapit ang prinsesa sa palaka, siya ay natalisod at nadapa. Napagulong-gulong siya sa putikan. Dinapuan tuloy siya ng mga insekto tulad ng mga langaw. Magiyak-iyak ang prinsesa, subalit hindi siya makatayo. Tinakpan na lamang niya ang kanyang mukha dahil pasugod ang langaw sa kanya. Subalit inihawa ng palaka ang kanyang dila at nakain ito ang langaw. Alin sa mga sumusunod ang tamang hinuha sa pagkatapos ng kwento? Ayan, ano nga ba ang hinuha? Ang hinuha, ito ay palagay o matalinong hula sa mga maaaring mangyari gamit ang mga himaton or clues sa English, pahiwatig, bakas o palatandaan. At ayon sa aking mga pananaliksik, makapagbibigay lamang tayo ng mabisang hinuha kung una, lubusan nating nauunawaan ang ating binasang kwento. Ikalawa, nauunawaan natin ang mga pahiwatig o palatandaang ibinibigay. Gumagamit din tayo ng mga sumusunod na salita sa pagbibigay ng hinuha. Ano-ano ang mga ito? Sabayan niyo ako sa pagbasa. Marahil, siguro, wari, baka, tila, posible. Sa palagay ko, marahil, maaari, sa tingin ko. At ngayon naman ay gamitin mo sa pangungusap ang mga sumusunod na pahiwatig. Muli natin gamitin. Marahil, siguro, wari, baka, tila, posible, sa palagay ko. Baka, maaari, sa tingin ko. Ibigay ang inyong hinuha sa mga sumusunod na sitwasyon. Susulat mo ang iyong kasagutan dito sa kasabang ang bata o magandang big note niya. Number 2. Nawala ng ballpen ng kaklase ang hinuha sa mga sumusunod na sitwasyon. Susulat mo ang iyong kasagutan dito sa kasabang bata tulad ng big note mo.
Ngayon naman ay isagawa mo ang iyong performance task. Ibigay ang inyong hinuha sa mga sumusunod na pahayag o sitwasyon. Gawin mo lamang kung anong pangkat kakabilang. Halimbawa, unang pangkat, magsulat ng sariling kwento. Ang klase mo ay malimit lumiban sa klase. Ano ang iyong hinuha tungkol dito? Kung ikaw naman ay kabilang sa ikalawang pangkat, ang gagawin mo naman ay pagguhit ng larawan ng hinuha mo tungkol dito. Naiyak ang iyong kamag-aral. Kung ikaw naman ay kabilang sa ikatlong pangkat, sikapin mong gawin ito. Pag-arte ng kwento. Ang prinsesa na ating unang tinalakay sa kwento. Ikaapat na pangkat. Kung ikaw ay kabilang dito, ang gagawin mo naman ay paggamit ng mga larawan o video. At ang gagawin mo ay tungkol sa kwentong Ang Pangit na Bibe. At kung ikaw naman ay kabilang sa ikalimang pangkat, paglalaro ng mga laro. Ibigay ang iyong hinuha sa paglalaro ng basketball. Ibigay ang hinuha sa mga sumusunod na sitwasyon. Susulat mo ang iyong kasagutan dito sa iyong sagutang notebook tulad ng big notebook. Napigtas ang relo ng ate mo habang naguhugas ng plato. Ano ang hinuha mo dito? A. Sa palagay ko ay mababasa ito. B. Siguro ibebenta niya ito. Dali-dali niyang tinuyo ang relo at isinabit kasama ang iba pang alahas nila sa bahay. Ano ang iyong hinuha dito? A. Maaaring masira ito. B. Maaaring bumili siya ng bago. Ikatlo, pagpunta niya sa paggawaan ng relo ay andun din ang kanyang kaibigan. Ano ang iyong hinuha dito? Baka nasira din ang relo nito. B. Baka bibili siya ng bagong relo. Number 4. Nagkakwentuhan sila na matagal, kaya ang iyong hinuha ay A. Nakatulog na ang manggagawa ng relo. B. Siguro, hindi nila namalayan ang pagtakbo ng oras. Dahil mahusay mo nagawa ang ating paksang aralin, ito naman ang iyong takdang gawain. Gamit ang iyong sulating pangwakas, gagawa ka ng iyong sanaysay tungkol sa buwan ng wika bilang sandata sa paglaban sa misinformation. Muli ako ulit si Teacher Armor. Hindi ka pa nakakapag-like? Pa-like naman. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na din at comment ka na rin kung saan ba nakarating ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood at sana ay may natutuhan ka sa aking video presentation na ito. Congratulations and thank you once again. Ako ulit si Teacher Armor.